initiator, siya talaga yung magiging sandalan dito ng execution. But away ng dalawang coach na dating magkakampi, Coach TG at Coach Exosen. Ay, nako. Basta pag-usapan na rin natin yung bumibisita lagi sa Discord mo si Coach Kai. Si Coach Kai. Lalabas ito, pero ito na nga nagkakalabasan na ito. Mabilisan lang ang pagkakalabit dito nila Yato and Rafe. Para lang guluhin si Chaz at saka si Aaron, pero all good in the hood. Continuous lang ang farm. Sailor Moon yung skin dito na Aaron. Bayan. medyo nakakalito lang. Kulay dilaw ang mga spell dito ng ating Frost, pero make no mistake, si Princess Frost pa rin yan. Yung range advantage dito ng Blacklist sa gitna kahit paano is already paying dividends. Tignan mo yung kanilang rotation dito. Kinukuha agad nila yung minor cam na talagang pwedeng makadissuade or pwedeng makabagal dito sa rotation ni Brambleback on the U1. Bumisita si Brambleback, no? Napunta ng Honor of King si Brambleback, Nasa kaya yung kapatid niyang si Sentinel. Baka nasa ibang laro din kasi yung Sentinel niya kung saan yung pupunta Oo nga. In a skin, no? Tama. Ang galing mo dyan, Kuya Osay. Di ba? Big lang big, Sim. Kaya, nakakatuwa no? Yung nakakatuwa lang yung IGN. Makakakita pa tayo ng maraming ganyan as we move forward sa esports scene nga rito ng HOK. Ano siya nung Saint Seiya na Dharma? Siyempre, chami 1 yan Kuya Osay Nagre-request yan ng skin tapos bibigyan mo yan. Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng tanggihan ng isang chami 1. Yung sinasabi ko sa'yo. Kasi nakita ko yung na-post ni Ivalice Grabe naman tong batang to, grabe mag-request. Pero pinagbigyan pa din, diba? Yan talaga. Tapos medyo nagpo-post nga rin si Ivalice A birthday gift. Possible ito. Ayun na, si Kuya Hoy, may trivia. May trivia si Kuya Kim. Yan. Yung combo niya ay ult 2-1. Yung posisyon tuwing may laban. Kapag may kalabang assassin na umatake sa iyo, gamitin mo ang iyong ultimate parang counter attack. Galing mo talaga matanglawin. Itong Blacklist ka natin dito. By the way, engage! Really played over the wall pero an ending sorrow. Kaya sorry muna ngayon. Naku ang pagkamatay ni Kuya Brambleback and he is going back. Dominate ang position ngayon ni Blacklist. Ito na. Agawan na ng teritoryo. Inaagawan na nga ng buff. Well, to be fair, ang pinaka-importante talagang buff na kailangan ng isang human ay yung blue buff no? So, pinimigay na lang talaga muna ngayon ng execration yung kanilang crimson buff. Allowing themselves more space, more opportunities mamaya. Kasi pag binigay nila yung early game advantage sa Blacklist, we all know na kaya nilang snowball yan. Oo. No problem. Talagang tamang farm lang sa magkabilang kupunan. Konting nakakita ng konti accession pero hindi naman yung nagiging problema. At itong si Golden Kite. Ito nagsama na naman ang kambal, Kuya Otto, no? Sa isang laro, no? Sila ng laro, pero magkaibang sa ngayon. Pero still, ito na nga yung sinasabi natin, di ba? Na nagpa-farm lang din ang tuluyan itong si Danny. Pero si Charlie, si Kuya Golden Kite, sumasama sa mga rotation. On the early, very mobile per se. And kung wala, kasi ang pinaka pagbabago talaga kung sanay kayo dun sa ibang mga mobile MOBA. Sa mga early stages kasi ng laro dito, Kuya Jose, mabagal yung mga minions. Tas konti lang, madaling i-clear. Kaya nga ang tawag sa support dito, roaming Hindi mo kailangan tumambay sa lane. Dahil yun nga, konti lang i-clear. Gala ka lang ng gala. Nandun, tapos na tayo dun sa era na magagalit yung mga magulang mo pagka hindi ka kumagala. Ayun, tama. Yung hindi mo kailangan mo mapaalam. Diba? Hindi magsasabi sa'yo na lumabas ka nga. Ito na si Just Chi, Pero Just Chi, Kasagedi, you have the choke. 5v5. Simulan na kagad nila yung tyrant, pero anong gagawin? Pasok! Just Chi! Nagkasama enlightenment mantra. My God! Pog! Pinagsasapak! Blacklist ngayon, nagpa-blackout at ilaman na knockout punch 1-2 ang haymaker na dala na ngayon. Dito ang ating mga tropa. Tatlo na wala sa execration, dinagdag na rin yung tyrant sa hapunan ng Blacklist International. At yung engages dito ni Just Chi, plus yung synergy niya kay Chami, kitang-kita, first skirmish pa lang. Grabe, the connection, the combo, at kailangan problemahin. Hindi na parte ng question kung ano ang kayang gawin ni Kuya Chami.
Oh, blue buff. Pagdating na ito, malaki to ha. Execution? Enemies ngayon, pero hindi sila pacifist. Mukhang gusto talaga nila ng gulo, kaya mauli silang try. Perfect! So, nagpapaka-minimalist. Pero the action, unti-unti silang pinapaliguan ng mga palaso mula dito kay Danny. And that's gonna be it para sa ngayon. At unti-unti nang nakaka-boost ng moral itong Blacklist with the advantages they have for 0. Gumawa ng counterplay yung execution ng buong akala ko yun na nga yung initiation na kailangan nga nila, pero in the end Blacklist pa rin ang nagdagdag ng score para sa kanilang koponan. And I think the only positive na pwede ko sabihin sa execution ay na-defend nila yung kanilang Azure Golem, yung kanilang Azure buff, which is basically the most important part if you are trying to play a Bramble back or a U1 jungle. Hindi man ng Burning Arrow, no problem, pero hindi makakuha pa rin as support. Sa katubigan, hindi pa rin naman tuluyan itong mga taga-execution. And that's the first kill na makakuha nila ngayon in 5 minutes. Yeah, ito ngayon yung pinag-uusapan din natin, Kuya Osay, na medyo kaunti lang naman yung mga displacement skills na meron nga tayo dito sa Honor of Kings. Pero speaking of displacement, si Mai Shiranui meron yan, diba? Kaya kanyang itulak and kaya kanyang talaga i-isolate, and that's the reason why isa yan sa mga assassin mid laners na talagang nasa meta. By the way, yung Guiguzi nga natin na itong si Wraith, humahanap na nga ng angulo dito sa may bottom lane. Ang problema lang, medyo mahirap mag-gank ang isang early. So tignan natin kung magiging successful siya rito. Oo, meron kasi itong payong eh. Wala guys, ang payong sir eh. Oo nga. Just Troll Mantra! The Mantra Intil! Ito na nga ang Bad Karma na sisikil ngayon na execution. And that's a perfect execution na makikita natin ngayon sa Blacklist combo after. Oh my! Oh. Etong si Chami, welcome to the Pro Leagues. Finally, nag-asok at challenge at nakakuha na nga ng napakagandang play dito sa ating mid-game. At tuloy-tuloy nga ang rotation dito ng Blacklist. Torres sa gitna, pangalawa, babasagin na, Kuya Osay. Ganun sila katapang ngayon itong U1 plus the Grey Goosey combo. Hindi ngayon nag-pay off, pero still si Chazamao Frozen! Sila! Enlightenment to the truth mantra. I am the way. Baka matanggal tong mga na maliliit, pinag-ahabol. Sinubukan pa rin gumawa doon ng play ni Kuya Yato, pero tayo na ang bahala dito sa mid lane. Ginawan ng kulungan ni Aaron, and again another follow-up, diba? The truth will set you free, sabi dito ni Chami Juan, and another knock into the wall para talagang masira ang defenses ng execution. High ground tower sa gitna, butas na pre-8 minutes. Kasi kita, kamo yung Aaron is after Aaron is Pinterest. Si Kuya Aaron, hindi man lang siya mahawakan, hindi man lang siya magaling. Dahil kay Kuya Chami. At yung perfect din yung kanyang positioning ng Frigid Prison, Kuya Osay, diba? Yung kanyang S2 nga, na bayan na kapag ikaw ay nakulong, ay talagang good night na. Especially knowing na yung layering of CCs nga dito ng Blacklist International is just on a different level. Not to mention, mukhang nireset nga yung ultimate ng Princess Plus kasi 2 beses yata nag-winter reset kanina. Teka lang, out of sight, pero out of sight nga ba? Ito na ba yung piece of... Yato, nawala! Natin, kaso Warsack. Na makikita natin after place 1, after kanyang unat na stun para lang mapigil ang kanilang pagragasa dito. Black pa rin na magwawagi kahit sila, kahit execution ang nag-set up ng kill na yun. Chami Juan getting another tower dito sa top lane. 12-1 ang ating scoreline, and the gold lead has really widened here. Osiris, dalawa pre-Venn diagram kasi piniriset eh. Ano naman tayo sa Venn diagram eh, no? Kahit dalawang Venn diagram, yung Venn and Venn ang kalalabasan ngayon. At iba ito ang magkatok ngayon sa Torre. Pero ano nga ba ang magagawa dito? Napakasakit na pwesto nila. Yato! Natin magandang pagkakaseta, pero still matutulak sila na OD dito. Dito pa rin yung heal na pinoprovide dito ni Chad. Okay. Kuha na dito si bawasan na sila ng isa. At dahil si Aero for only Wraith being eliminated, pero the towers are going down.
1-4-2, finally a positive play para sa Execration, pero we've been in this situation before kay Osiris. Regardless of you winning this skirmish, ano ang magiging follow-up mo? Wala. Even the Crimson Golem is actually being invaded and being taken away here by Blacklist. Again, the methodical play dito sa Honor of Kings. You get the winning team fight, you take away the resources. Yun lang yung mga trades na pwede mong gawin or pushing the boundary ngayon. Tama nga. Nakita mo, ito na naman out of sight. Pero may kita mo sino nga ba ang pinakamalapit. Kaso si Dun kasi. Dun. Malapit. And makunat yan eh. Oo, hindi mo igugo yan. Sabi, okay, out of sight. Kaso nandun, si Kuya Dun. Huwag nating pupuntahan. Kumaga, do not. Papalagan. Do not enter, di ba? Yung mga ganyan. At kita na nga natin, Tyrant, kaya Osiris, the floor is yours. Explain mo ng Primal Band bakit hindi kinukuha ng Blacklist ang Overlord pa sa ngayon. Siyempre, meron kasi itong bababa ang inyong damage sa isa pang objective. At ngayon, kita nyo ba kung bagal So, isipin mo, tatlo na sila niyan, pero ang bagal pa rin. Bagal. So, yun yung Primal Bond, no, guys? Natama ng pana. Tapos tinamaan ng pumapana ka na sa pool. Kasi naman, at mahahatak ka siya dito na daan. And still, combination dito ni Kuya. Really, mag-get at yung kanyang pag-set up, tila nabaliktad pa. Kinukulit siya ni Kuya Chas, pero hinahabol nila ngayon dito. Yung kailangan niya mag-teleport back para lang matulungan ng kanyang mga kakampi. Pero ang kasapi ng Blacklist nandito na. Yeah, Overlord Vanguard, na-spawn up na rin dito kayo sa Osiris. Double trouble dito sa may bandang ibaba. At yan na lang ang natitirang high ground tower dito ng Execration. Final defense, final hurrah. Burning Sun Arrow, pinakawalan, may kinamaan, pero walang follow-up for sure. And now, nakakatakot yun dahil isipin mo, yes, kaya Aaron tamaan doon, pero hindi yung mga tanke na pwede nga pong protekta. Dahil yung Princess Frost na yan isa sa mga primary damage. Ayun o, napalamig o. Sabi naman, ang lamig. Ka talaga ngayon. Sa nakikita naman natin ngayon ang mga pagkakabilisan nila na pag-execute dahil towers are going down. Andito na rin yung ating Overlord. Animist! Sa pintuan, kaso Animist may kasamang flash, pero Animo hindi nila napansin na pwedeng gawin. At unti-unti na uubusin na Pilipo. Yato! Hindi pa rin sapat. Yato at uubusin pa rin. Kahit si Dani, ilabadan na talaga. Makikita na hindi pa rin dito. Ode, para lang may tulak sa bahagya pasok ng base. Wala na silang dito at mga trips. Pero okay na kung hindi naman nila sasapak-sapakin pa rin hanggang pag-uwi iyahatin pa rin sa harap mismo ng bahay. Door to door. Pero base to base, tira ngayon dito dahil ang nagwagi is Blacklist. So welcome to Honor of Kings.